Talata ng 11 sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Ito pong tungkol po sa pagtatakip ng ulo mga kaibigan dahil tandaan po natin na hindi pala maganda sa isang lalaki ang magpahaba ng buhok at ito namang babae kailangan naming magtakip ng ulo lalo na sa oras po ng pagsamba. Ngunit kung hindi po magtakip, siya ay magpapahaba ng buhok kaya pala itong buhok ay may kahulugan pala ito mga kaibigan. Ito yung pantakip ng mga babae. Dahil ayon po dito ang sabi dito sa chapter 11, 1 Corinto chapter 11, sabi dito sa verse 6, ngunit kahiya-hiya naman sa babae ang magpaputol ng buhok o magpakalbo, kaya dapat siyang magtakip ng ulo. So kung kalbo siya, maiksi buhok, dapat magtakip ng ulo 'no? So 'yun po yung tandaan natin. At sa mga lalaki, hindi dapat sabi dito sa verse 7, hindi dapat magtakip ng ulo ang lalaki kapag sumasamba, dahil siya'y larawan at karangalan ng Diyos. Siya'y larawan at karangalan ng Diyos, ang mga lalaki mga kaibigan, tandaan niyo po. Hindi po magpahaba ng buhok ang lalaki. Kaya may kasarian talaga iba talaga ang sa babae, iba ang sa lalaki. Ngunit ang babae ang karangalan ng lalaki, sapagkat hindi naman nilikha ang lalaki mula sa babae kundi ang babae ang nagmula sa lalaki. Ang babae ang nagmula sa lalaki, Hindi naman nilikha ang lalaki para sa babae kundi ang babae para sa lalaki. Ayan po mga kaibigan, tandaan po natin. Kaya dapat magtakip ng ulo ang babae upang makita maging ng mga anghel na nagpapasakop siya sa kanyang asawa. Ngunit dapat ninyong tandaan na sa bahay natin sa Panginoon kailangan ng babae ang lalaki at kailangan din ng lalaki ang babae. Yan po mga kaibigan. Dahil kung nagmula ang unang babae sa lalaki, ulitin ko po dahil kung nagmula ang unang babae sa lalaki, ang lalaki naman ay ipinanganak ng babae. Siyempre ang lalaki naman pinanganak ng babae. Ang lalaki naman ay ipinanganak ng babae. Oh, 'di ba mga kaibigan, gaya ng sinabi ko po dati 'di ba, para yung chicken at saka yung itlog 'di ba, saan nagmula 'di ba? Amazing 'di ba, saan ba nagmula ang itlog 'di ba, sa manok. Saan nagmula ang manok? Sa itlog. Parang gano'n ba yung itong pagkaistorya dito na wala talagang babae kung walang lalaki. Ngayon wala ding lalaki kung walang babae kaya hindi sila puwedeng, isa lang. Kailangan isa talaga ito. Kailangan nandiyan talaga ang dalawa na 'yan 'no. Yan po mga kaibigan at, sabi dito, natural sa isang lalaki na maiksi ang buhok. Imagine niyo po, natural po sa isang lalaki na maiksi po ang buhok mga kaibigan. So kayong mga lalaki kung narinig niyo po ito na hindi niyo pa alam, hindi po maganda ang magpahaba ng buhok. Kaya yung picture na nakita po natin sa na ginagawang like Jesus Christ mahaba yung buhok. Mapanlin lang po 'yan mga kaibigan. Dahil dito po sa Bible, bawal po yung mahaba ang buhok ng lalaki. Tapos yung ako dati, akala ko yun yung picture ni Jesus Christ na mahaba. Lumuluhod pa ako diyan ako 'pag nagdasal ako, yan po ang
Minsan mga larawan na 'yan, deceive talaga ako sa mga ganiyang gawain mga kaibigan. Kaya ngayon na alam ko na 'pag nag-pray talaga wala na talagang image, wala ng kasi God is a spirit, 'di ba? So, mag-ingat po tayo mga kaibigan dahil sabi sa 1 Corinto chapter 11 verse 14, natural sa isang lalaki na maiksi ang buhok dahil kahiya-hiya kung mahaba ito. Klaro po, kahiya-hiya po sa isang lalaki kung mahaba po ang buhok niya sa mata ng Diyos. Pero sa ating mga tao, ang natural, lalo na ngayon, ah, kahit sa mga artist, mga yung nagpa-influence po sa atin na akala natin ay tama yon mga kaibigan. Yung mga influencer po dito sa mundong ito 'no, na mga fashion, nagpapahaba ng buhok ng mga lalaki, sinusunod naman ng mga kabataan, ng mga nag-aano sa kanila, nag-a-idol. Kaya yan po talaga, isa po talaga yan sa mga deceiving works dito sa mundong ito mga kaibigan. Sundin natin ang salita ng Diyos. Ito po yung mga katibayan, ito po yung gusto ng Diyos mga kaibigan. Klaro po dito eh. Natural sa isang lalaki na maiksi ang buhok dahil kahiya-hiya kung mahaba ito. Kahiya-hiya ito sa harap sa mata ng Diyos mga kaibigan. Hindi man sa atin pero sa mata ng Diyos, kahiya-hiya. Kaya doon sa mga larawan na sabi si Jesus Christ, mahaba yung buhok, ay naku, nalinlang na tayo mga kaibigan. Kaya 'wag na po tayong magpa-deceive sa gano'n. Ngayon 'di ba nakapako sa krus tapos, larawan na mahaba ang buhok. So hindi dito ayon sa Bible 'no? At ngayon naman, para sa babae naman dito sa verse 15 ng 1 Corinthians chapter 11 ang sabi, "Ngunit karangalan ng babae ang magkaroon ng mahabang buhok, sapagkat ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang buhok bilang pantakip sa kanyang ulo." So kahit hindi na pala magpandong yung 'di ba may veil? Nung maliit pa ako nung sa Katolik 'di ba 'pag, nagsisimba kami, merong veil yung mga babae. Nadatnan ko pa yun. Yung mama ko hanggang sa high school ako naggaganon pa siya, nagpantakip siya sa ulo 'pag nagsisimba. Nung maliit ako, minsan. Pero hindi na ano hanggang nung lumaki na ako hindi ko na naano yun. Siyempre nandoon na nahiya kasi parang hindi na ano ba, hindi na nasunod yung tradisyon na yun 'no, nawala na. Pero kung susundin pa rin natin itong salita ng Diyos nandito pa rin, eh. Pero kung mahaba na tayo ng buhok, kahit wala na tayo nun nung pantakip dahil sinabi na dito na na ngunit karangalan ng babae ang pagkakaroon ng mahabang buhok sapagkat ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang buhok bilang pantakip sa kanyang ulo. So, mahaba ang buhok kaya pala doon sa kung alam niyo po may mga church po na gaya ng mga Pentecostal, yung sabi nga oneness ang tawag dun, mahaba po yung mga buhok nila. Yun nasunod nila yun 'no, yung mga babae tsaka yung mga damit nila na talagang mahaba yung damit, pang-babae talaga, yun po nasunod nila ang talata na 'to. Yun ang ito yung mga isa sa mga pinakita po sa akin noon nung 2012. Hindi ko pa alam ang mga talata na tungkol po sa mga modest dressing and then sa mga buhok. Tapos hanggang sa nabasa ko po na sabi ko, before ko nabasa nakita ko na iyon ang gusto sa akin ng Diyos sundin dahil isa din akong ano, nagsusuot ng mga minsan maiksi ang damit, tapos yung sa pantalon. Ngayon nagpapantalon pero mahaba, may mahaba na siya, yung pangtaas ko, 'no. Yun ang ina-apply ko po sa sarili para hindi ko po malabag yung kagustuhan ng Diyos sa akin. Lalo na sa oras ng pagsamba kailangan masunod natin ang gusto ng Diyos, na yung babae dapat formal siya dahil yun po ang gusto ng Diyos sa atin, na maging formal po tayo sa pagsamba
sa oras ng pagsamba natin sa kanya formal po, hindi po yung parang si Josing na magsasamba, hindi po gano'n ang gusto ng Diyos, 'no? Yung mga damit na ginagamit ng mga babae na halimbawa, nasa mga party, hindi po gano'n ang gusto ng Diyos, maiksi na, seductive or seducing attire, hindi po gano'n ang gusto ng Diyos. Masasabi ko talagang hindi iyon ang gusto ng Diyos dahil before ko nabasa ang mga salita niya pinakita na sa'kin ng Diyos. Nakikita ko na, palagi kong nakikita kaya sabi ko, "Ano kaya 'to? Bakit gano'n?" Kaya mula no'n siyempre malalaman natin na kung bilang anak ng Diyos, kung anak na talaga tayo ng Diyos, alam natin kung ano ang gusto ng Diyos sa atin. Ipapakita sa atin 'yan at, 'yan po ang tungkol po sa pantakip ano, ang babae dapat mahaba ang buhok at, ang lalaki maiksi ang buhok, 'no? At may sinabi dito si Pablo na nasa sa inyo, ano ba 'yun, basta may sinabi siya na parang nasa atin pa rin 'yun kung susundin natin o hindi. Ngayon sa pangalawang naunawaan ko po dito sa unang Korinto, chapter 11 tungkol din po sa pagkain ano, short, message lang po ang ipapahayag ko na sa naunawaan ko po, na minsan po 'di ba 'pag oras ng kainan kahit sa pamilya po natin, parang, wala na yung panalangin. Ang gusto po ng Panginoon dito po sa verse 11 hanggang 33 tungkol po ito sa pagkain ano, na gusto niya na before tayo kakain mananalangin muna. Dahil kahit si Jesus nga nanalangin siya, eh. Sabi niya dito, eh, ah, sabi niya, no hmm, ito. Ito ang turo na ibinigay sa akin ng Panginoon at itinuro ko naman sa inyo. Noong unang gabing traidorin ang Panginoong Hesus, kumuha siya ng tinapay at pagkatapos niyang magpasalamat sa Diyos, hinati-hati niya ito at sinabi, "Ito ang aking katawan ay na inahandog para sa inyo." So itong sa gawa pa lang 'di ba, ah, kumuha siya ng tinapay and then, ah nagpapasalamat. Dapat gano'n ang gawin natin. Before tayo susubo, dapat ipapasalamat natin yung susubuin natin. Yun po yung naunawaan ko sa ano dito. Kaya nga babasahin ko para po maunawaan po ninyo na kinakailangan sigurong mangyari 'yan para malaman kung sino sa inyo ang mga tunay na mananampalataya kapag nagtitipon kayo upang ipagdiwang ang banal na hapunan. So ito, sa oras ng pagkain po ito 'no, kung sa atin pong, mismong gawain sa pang-araw-araw po natin ano, sa pagkain natin kahit saan po, sa pamilya natin, kung kahit saan po tayo kumakain. So ganito po 'yun na dahil kapag oras na ang kainan hindi kayo naghihintayan, sabi dito sa verse 21, hindi naghihintayan. Kaya ang iba busog at lasing na at ang iba na may gutom. Wala ba kayong sariling bahay upang doon kumain at uminom? Ang sabi dito, um yung iba, kumakain na, hindi sila nakapaghintay dahil sa gutom, 'di ba? Yung iba lasing na dahil yun na, umuuna sila, yung iba naman gutom. So, ibig sabihin nito hindi sila naghihintay, hindi sila nagkasabay kumain, walang panalangin, hindi sila nag-pray kasi kung, ah, talagang proper proper, salo-salo, celebration, dapat lahat magkasabay, 'no? Ito po yung naunawaan ko dito na kailangan po talaga natin ang prayer before po kumain. Nakakapanlumo nga, eh, 'no?
minsan sa mismong pamilya ay hindi magkasabay sa pagkain dahil nagugutom na. Una ng sumubo hindi pa nakapagdasal, lalo na 'pag pamilya natin na non-Christian talaga. Kasi gaya dito po sa akin 'no, sa lugar ko po, sa Japan po kasi hindi po gano'n kagaya sa ating Christian na talagang nagpe-pray, pinapanalangin na natin ang pagkain. So, sa kanila kasi sasabihin lang na, ah, "Itadakimasu." Parang yun na yung ano nila, proper ano, yung custom nila na, kakain na ako, yung gano'n. "Itadakimasu." Parang gano'n. Sa atin kasi ipe-pray pa natin sa Panginoon. Yun, parang grateful na po sa kanila yung gano'n, itadakimasu. Pagkatapos, "Gochisousama deshita," yung mga gano'n. 'Di ba sa atin, yun yun na yun, um, natin and then nagpapasalamat na tayo. Kaya nakapanlulumo po, lalo na po 'pag kasama natin ay non-Christian dahil ganito po yun, talagang tugmang-tugma po 'tong sinabi na, hindi kayo naghihintayan kaya ang iba'y busog at lasing na at ang iba na may gutom. Kaya sa atin pong, ah, as a Christian, i-apply po natin sa ating sarili dahil ako din noon kahit na masabi kong Christian ako pero hindi ko rin na-apply yung ganito, yung manalangin bago kumain. Na-apply ko na lang sa sarili ko noong talagang nakilala ko na talaga ang Diyos sa pamagitan ng pagbasa ng mga talata po sa Bible. So yun po yung ano. Pero another deep meaning po, ito po kay Jesus Christ po talaga ito na, gaya ng pagkain at pag-inom 'no. Dahil sinabi ni Pablo na pagkatapos niyang magpasalamat sa Diyos, hinati-hati niya ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin." So, si Jesus Christ pa rin talaga ang ano dito, ang shine ko lang po ay tungkol din po sa ating gawain pang-araw-araw na kumakain po tayo dapat magpapasalamat tayo sa Panginoon bago po natin isusubo yung pagkain. Pero ang whole message po diri ay tungkol po talaga kay Jesus Christ na siya po yung pagkain, siya po yung inumin 'no. Hmm, pagkatapos ninyo 'pag ito ang aking katawan at inahandog para sa inyo. Yan po, yung pagkain natin. Spiritually po, gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Pagkatapos ng kumain, ganoon din ang ginawa nila sa inumin. Kinuha niya ito at sinabi, ang inuming ito ang bagong kasunduan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Yan po mga kaibigan. Sapagkat tuwing kakain kayo at ng tinapay na ito at iinom ng inuming ito, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. So yan, all about is kay Jesus Christ po. Yung pagkain lang po natin na kinakain natin araw-araw ay pangalawa lang po yan ano, na kailangan natin magpapasalamat. Whatever we do, do it for the glory of God. Yan po yung sinasabi.